Diyos ng Israel biglang nagparamdam sa bansang Iran. Ang Iran at Israel ay nasa gitna ng digmaan ngayon. At habang nasa gitna sila ng digmaan, mga sangkay, lumabas ang napakalaking balita, nilindol ng matindi ang Iran. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nagpaparamdam na nga ba ang Diyos ng bansang Israel? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, isa pong nakagigimbal na balita ang lumabas. Ang Iran po ay niyanig mga sangkay sa kalupaan. Ito po ay sa gitna ng matinding sigalot ng bayan ng Diyos laban po sa Persia o sa modernong katawagan, Iran. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Anong mensahe ang nais iparating ng Diyos sa bansang Iran? Bakit niyanig sila ng biglaan? Lumalala mga sangkay ang sigalot ngayon ng bansang Iran at bansang Israel. Nagkakaroon po ng mga matitinding palitan ng bantaan at palitan ng kani-kanilang mga weapon, mga sangkay. Ang Iran patuloy na tinatarget ang mga malalaking syudad ng bansang Israel. Samantalang ang Israel naman mga sangkay nagpapadala ng kani-kanilang mga mandirigma papunta sa mga military facilities o mga kampo ng militar ng Iran. Ang estratehiya ng Israel ay targetin kung saan naruroon ang kanilang mga weapon, mga sangkay, upang nang sa ganon, mawalan po ng lakas ang bansang Iran at mabilis na lamang po itong mapababagsak. Nagawa na rin po nila itong mga sangkay sa tinaguriang Six-Day War, kung saan pinalibutan po sila ng napakaraming mga bansa. Pinalibutan ang Israel, ngunit mga sangkay sa 6 na araw lamang po, napabagsak nila ang kanilang mga kalaban. Paano nga ba nila ito nagawa, mga sangkay? Same strategy. Pinabagsak nila ang mga paliparan, ang mga military bases, mga military facilities, lahat ng mga weapon ng kalaban, mga sangkay, yun po ang kanilang inuna na pabagsakin hanggang sa nawalan po ng lakas ang kanilang mga kalaban at sumurrender pagkatapos po ng 6 na araw. Ngunit ang katanungan dito, magaling nga ba talaga ang Israel sa estratehiya o may divine intervention ng ating Panginoon sa bansang ito? Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, mga sangkay, ang Israel ay sanay na sanay sa mga digmaan. Simula pa po mga sangkay nung napalaya sila sa kamay ni Pharaoh ng Egypt. Ito na po ang kanilang naging buhay. Naging buhay po nila ang pakikipagdigma, mga sangkay, sa wilderness hanggang sa nagkaroon na po sila ng mga hari. Kagaya po ni Haring Saul, Haring David. Ang dalawang ito na naging hari ng Israel ay nakipaglaban, mga sangkay, sa mga nagnanais manakop sa bayan ng Diyos. At kung babasahin po natin ang kasaysayan ng Israel mula po sa Biblia, sa Old Testament, mababasa po natin doon, mga sangkay, kung paano po sila ginabayan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay sa kabila, mga sangkay, ng kanilang paulit-ulit na pagkakasala. Para po sa inyong kaalaman, nung napalaya po sila ni Pharaoh, pinakitaan po sila ng Diyos ng mga matitinding milagro, kagaya na lamang po ng pillar of fire at pillar of clouds. Nakita din po nila ang kamanghamanghang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos nung mahati po ang karagatan sa Red Sea at doon po sila mismo sa gitna tumawid at ang tubig sa dagat, mga sangkay, ay nagmistulang mga haligi habang sila po ay dumadaan sa gitna ng karagatan. Ngunit paulit-ulit po ang Israel na nagkasala, mga sangkay. Paulit-ulit din po silang binangon ng ating Panginoong Diyos. Nagkasakop-sakop po ang Israel, Persian Empire, Babylonian Empire at marami pa pong iba, mga sangkay, na mga imperyo na sumakop sa bansang ito bilang kaparusahan sa kanilang mga ginawang pagkakasala sa Diyos na buhay. Umabot pa po sa punto, mga sangkay, na ang Messiah na si Jesus Christ ay ipinapako nila sa krus. Subalit, mga sangkay, sa kabila po ng kanilang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos, mababasa pa rin po natin sa New Testament na mayroon pa rin pong inihanda ang ating Panginoong Diyos na kaligtasan para po sa bayan niya na naligaw ng landas.
Ayon po sa Biblia mga sangkay, kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, saka po magbabalik ang ating Panginoon sa bayan ng Israel. Pero hindi po ganun kadali yan mga sangkay. Magkakaroon pa po mismo ng mga matitinding pangyayari sa mundo, kagaya po ng mga digmaan, mga sigalot ng mga bansa, mga awayan ng mga hari. At ngayon po mismo mga sangkay, nangyayari yan. Ang bansang Israel ay may kinakaharap na isang malaking problema mga sangkay. At kilala din po natin na ang Israel ay hindi po susuko sa digmaan. Pagdating po sa paggawa ng mga weapons mga sangkay, sila po ay bihasa, kagaya po noong unang panahon. Mababasa po natin sa Old Testament kung gaano po kagagaling ang mga Israelita sa panahon po ni King David makipagdigma sa kanilang mga kalaban, na magpahanggang ngayon mga sangkay, ito din po yung nangyayari. Subalit mga sangkay, ang kalaban ngayon sa panahon natin ng Israel ay walang iba kundi ang Persia, ang orihinal na pangalan nitong bansang Iran. Ang Persia mga sangkay o ang Iran ay hindi po basta-basta sa panahon natin ngayon. Sila po ay may mga matitinding weapon. Sila ay may mga magagandang kagamitan mga sangkay. Sila po ay may mga tinatago daw pong mga na-develop na nuclear weapons. Kung kaya't mga sangkay, masyado pong mainit ngayon ang mata ng bansang Amerika at bansang Israel sa Iran. Habang nagpapatuloy ang digmaan ng Iran at Israel mga sangkay, isa pong balita ang biglang kumalat sa international. Bigla daw pong niyanig ang bansang Iran. Ayon po sa report mga sangkay, ito po ay 5.2 magnitude earthquake sa central Iran. Sa gitna po ng digmaan ito ng Israel mga sangkay, nagkaroon po ng biglaang pagyanig sa Iran. May mga iba mga sangkay na nagsasabi na mukhang mayroon pong sekretong testing ang Iran sa kanilang mga weapon, kung kaya't nagkaroon ng bahagyang paggalaw ng kalupaan. Ito na nga ba ay ang sinasabi nilang sekretong weapon ng Iran. Walang iba kundi ang kanilang mga nuclear. According to the US Geological Survey, ang paggalaw ng kalupaan o lindol mga sangkay ay tumama alas 9 ng gabi, local time ng Iran, with the epicenter located about 23 miles southwest of Semnan, roughly 210 kilometers east of Tehran, at a shallow depth of 6 miles. Kung kaya't mga sangkay, sinasabi po nila na ang paggalaw ng kalupaan na ito doon sa Iran ay hindi po basta-basta. Kung kaya't may mga nagsasabi rin na baka nagkakaroon daw po ng sekretong testing ng kanilang mga weapons ito pong bansang Iran. Kasi daw po itong paggalaw ng kalupaan ay malapit po sa sinasabi nilang sekretong lugar kung saan naroon po ang kanilang mga dinedevelop na mga nuclears. Ngunit ano nga ba talaga ang totoo? Subalit mga sangkay, mayroon pong posibleng nagaganap ngayon sa gitna ng digmaang ito. Mukhang mayroon pong divine intervention ngayon ang Diyos ng Israel. Alam naman po natin mga sangkay na ang Israel, kahit po nagkasala iyan, pinapatawad pa rin po ng Diyos. Talagang espesyal po sila sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, una pong naganap ang covenant ng ating Panginoong Diyos sa ama ng Israel. Walang iba kundi si Abraham, na mababasa po natin mga sangkay sa Genesis chapter 12. Ayon po sa Biblia, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse." Ganyan po katindi mga sangkay ang pangako o ang covenant ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. At ito po ay nagpatuloy mga sangkay nung nabuo na po ang bansa mula po kay Abraham. Walang iba kundi ang bansang Israel. Mababasa po natin mga sangkay sa Numbers chapter 24 verse 9. Sinasabi po ng Biblia, "The nation is like a mighty lion. When it is sleeping, no one dares wake it. Whoever blesses Israel will be blessed, and whoever curses Israel will be cursed." Ganyan po katindi mga sangkay ang covenant ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel. Kung kaya't magpahanggang ngayon, mukhang mayroon pong divine intervention pa rin ang Diyos sa bansang ito. Kung kaya't hindi po sila natatalo mga sangkay sa mga digmaan. Isipin nyo mga sangkay kung papaano po sila pinadapa noong World War II. Muntik po silang ubusin mga sangkay ni Hitler. Subalit gumawa pa rin ang ating Panginoong Diyos ng kapamaraanan para ma-preserve ang kanyang bayan. Isa pong nakakakilabot na pangako ng Diyos sa Israel ang magpahanggang ngayon mga sangkay, pumoprotekta sa kanila.
Marahil masasabi po natin na ang paggalaw ng kalupaan sa Iran ay isang normal na nangyayari sa isang bansa, pero medyo nakakakilabot lamang po isipin mga sangkay na sa gitna pa po mismo ito ng digmaan ng Israel at Iran. Hindi kaya mga sangkay, may divine intervention ang ating Panginoong Diyos at nagpaparamdam na po sa bansang Israel ang Diyos ng Israel? Ayon po mga sangkay, sa Tagalog, mula po sa Numbers chapter 24 verse 9 o mga bilang, siya'y parang leon sa kanyang higaan, walang mga has, bumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala, susumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa. Ganyan po katindi ang covenant ng Diyos sa bansang Israel. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.